Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Pisces. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Pisces? Siya nga pala, thank you po sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Itong prosperity ang nagsasabi na masyado ka ng focus sa mga pangangailangan, sa pera at responsibilidad. Kasi susuplayan ka ng universe sa mga nararapat at kailangan mo. Forgiveness. Kung may mga sitwasyon na nahihirapan ka, manatili ka pa ring positibo. Ikaw yung magbigay ng kapayapaan at saka kalayaan sa sarili mo. Para mapagpatuloy ang buhay at saka makapag-focus ka sa goals mo. Itong spirit guide naman, matatanggap mo yung mga mensahe sa nakikita mo or naririnig. Yung bang hindi inaasahan na kanta, salita, quote na connected sa buhay mo. At saka nakikita ko sa mga cards mo ng ilan sa inyo, maybe ikaw ito na gusto mong makipag-usap or naghihintay ka na tawagan ka or kausapin. Pero hindi nangyayari. Kaya ang ilan sa inyo, maraming dumarating sa buhay mo na nagpapabago sa sitwasyon. Ito yung mas pinagsusumikapan mo ngayon. Ito yung angel number mo. 1111. Money will flow into your life from all directions. Pangalawang card na yan na patunay na ito talaga yung focus mo, yung tagumpay. At saka bagong simula. 11:11. God is planning something good for you. It may be a job, it may be a marriage, or it may be a breakthrough. Just claim it and receive it. Inulit lang kasi sinabi na ng mystical card na ibibigay ng universe kung ano yung kailangan at nararapat para sa iyo. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Pisces. Hahayaan ko lang yung mga cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The High Priestess, 9 of Wands, at Knight of Cups. Pinapahiwatig ng mga cards mo na kaalaman nito patungkol sa mga bagay na gusto mo, sa love o kaya sa relasyon. Maraming ibinibigay na option o kaya solution ang universe para sa'yo para matugunan yung kailangan mo or masolusyonan yung problems. Pero, mas uunahin mo pa rin na piliin kung ano yung magaan para sa'yo or gusto mo. Sa career, ang ilan sa inyo, maybe nag-uumpisa ka pa lang. Pipiliin mo yung career na gusto mo. Pero, yung kita, hindi ganun kalaki. Marami kang challenges na kakaharapin sa career mo. Pero gagawan mo ito ng paraan na para makasabay ka sa daloy ng buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, hihingin mo yung tulong ng kaibigan mo o kaya gagamitin mo yung phone mo para makilala kung ano man yung negosyo na meron ka. Ang iba naman ay hihingin mo yung tulong ng
kapareho ng career na tinatahak mo. At ito na yung simula na magiging magaan yung daloy ng karir mo or negosyo. At saka yung mga taong tutulong sa'yo, meron din magandang dulot sa kanila. Sa mga single, pareho kayo ng potential person na may sikreto. At pareho din kayong nakikiramdam kung sino yung mauunang magsasabi. Timing kasi yung hinihintay ng potential person na connected sa sitwasyon or pinag-uusapan nyo. The Magician, pangatlong card na ito na may mga salita ka na hindi ka nasabi sa past person or sa person mo. Pwedeng karelasyon mo siya, kaibigan, katrabaho, o kaya kakilala. Nauna kasi yung pagkailang ba sa sitwasyon kung ano yung gusto mong iparating. Sa mga nasa relationship, ang gusto mo, mas lalong lumalim yung connection niya ng person mo. Ano man ang nangyayaring problem or sitwasyon. Kasi tingin mo, ito yung paraan para malagpasan nyo yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay. Sa kahit anumang challenges, ayaw mong i-give up ang relasyon nyo ng person mo. Nakadalawang cards ka na ipinaparamdam mo sa person mo kung gaano siya kaimportante at kung gaano mo siya kamahal. Eight of Swords in reverse, the Hierophant at the Tower. Ito na yung resulta ng pagpili mo sa mga bagay na gusto mo. At hindi mo ikinonsider yung mga options na ibinigay ng universe. Diba nabanggit ko na nga sa mga naunang cards? At saka magkaroon ka ng panahon para sa spiritual, anuman ang relihiyon mo. Yung magdasal or magsimba para maging kalma yung pakiramdam mo. Kasi hindi ka ready sa ganitong na nakakapagpabalisa sa iyo. Pangalawang card na ito na bibigyan ka ng sign ng universe. Pero hindi ka dapat mag-alala kasi patungo ka pa rin naman sa kung ano talaga yung magiging kapalaran mo. At sa financial, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na magbabago yung mindset mo. Mas pipiliin mo yung stable at secure na financial situation. Pero bago mo ito gawin, kailangan mo munang tapusin kung ano yung mga nauna mong nasimulan. Ang ilan sa inyo mag-iiba ka ng trabaho or magdadagdag ka ng trabaho para pamalit dun sa trabaho na hindi na nagiging okay. Kaya pala sinabi ng mystical card na focus ka masyado sa money kasi nga nagkakaroon ng kaguluhan sa karir mo at saka sa financial. At saka merong person na magbibigay sa'yo ng idea para makalagpas ka sa ganitong mahirap na sitwasyon. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong person na susuporta sa'yo. Pwedeng potential person, kaibigan mo, or family. Ang galing lang kasi ang ganda ng card na ito Nine of Cups, na yung sitwasyon na pinagdaraanan mo ay daraan lang sa iyo. Merong sitwasyon na magbibigay sa'yo ng happiness, contentment, kumbaga pangkalahatan, na matutupad yung mga pinapangarap mo. Di ba sinabi na nga ng mystical card na ibibigay ng universe kung ano yung nararapat at kailangan mo. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na yung person mo, ang gusto niya mag-focus kayo sa present. At saka hindi rin niya gusto na pareho kayong napipressure sa nangyayaring sitwasyon sa relationship. Kung hindi ka masaya sa situation nyo,
kahit siya hindi rin. At saka gusto niya ng pagbabago sa relationship niyo. At saka yung bang maging committed pero yung nai-enjoy nyo yung relationship nyo, magkasama man kayo or hindi. Mas gusto niya maging free yung kaisipan niya sa mga inaalala. The Wheel of Fortune, the Death, at Seven of Pentacles. Hindi ka nga talaga pinapabayaan. Magkakaroon ng pangalawang pagbabago sa buhay mo at ito na yung katapusan ng maling cycle sa buhay mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na kahit na gusto mo tong sitwasyon na to, kailangan mo tong i-let go. Pero may posibilidad na karir ito, negosyo, or patungkol sa money. At saka magbabago din yung pananaw mo kung paano ka mag-isip. Sa kalusugan, positive itong tatlong cards na ito. Pero syempre makakaramdam ka pa rin ng kapaguran. Kaya kailangan makapagpahinga at saka piliin yung healthy na lifestyle. Kasi magbe-benefit ka nito. May magandang resulta ito sa future. Para patuloy na active ka pa rin na kahit may edad ka na sa future. Sa mga single, meron kang potential person na maybe kaibigan mo siya or makakarelasyon. Na yung pagmamahal niya sa'yo ay wagas at saka hindi mo makakalimutan. At saka nakatatlong cards ka na meron ka talagang makakarelasyon. Na mauuwi kayo sa yung bang pangmatagalan. Walang kasal na ipinapakita pero hindi naman yun yung magiging katibayan para matawag na buo ang bubuin yung relasyon. Ang importante yung kayong dalawa na magkasundo. Single ka man or nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na yung person ang magtuturo sa'yo na kalimutan na yung worries at saka nakaraan. Itong Knight of Pentacles na naka-reverse, ipinapahiwatig na gusto mo na ng pagbabago sa buhay mo, na kahit gaano man ito kaliit na chances ay importante sa iyo. Kasi ang gusto mo ay yung mas makulay, mas makabuluhan, yung tinatahak na journey mo sa buhay. Nagkakaroon ng healing at saka malinaw na sa'yo kung ano yung purpose mo sa buhay. Sa mga nasa relationship, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na ang ilan sa inyo ang gusto ng person mo kayo na hanggang dulo. Pabor ang mga cards sa relasyon nyo. Mas nagiging happy at stronger. Itong Nine of Swords ang nagpapaalala sa'yo na baguhin mo na kung ano yung mga maling kaisipan or gawain. Mahirap makahanap ng person na totoong makakaunawa sa'yo. Kaya sa unang cards pa lang sinabi na huwag masyadong magpaka-focus sa financial. Bigyang importansya yung mga taong nagpapahalaga sa'yo. Para makaiwas sa negatibong sitwasyon or feeling. Para tuloy-tuloy na happy ang buhay.